mo ba, ngayon lang ako nakapagsuot ng medyo bagong damit. Pero tingin ko, malaki sa'yo. Aayusin ko para magkasya. Sige, salamat pa rin. Aba, nandito ka pa rin palang bata ka. Pagbibihis ka lang para kang senyorita. Bumaba ka na nga doon. Opo. May naghihintay sa'yong trabaho, nagtatago ka rito. Kumuha ka ng mga uling sa bodega at dalhin mo doon sa itaas. Opo. Magpapala ka ng uling sa silong. Ilalagay mo yun sa balde at iaakyat mo sa hagdan. Huwag kang magkakalat ng kahit ano doon. Sige na, baka mapagalitan ka pa. Salamat, ha? Tulungan na nga kita. Akin na yung balde. Ayan. Ganyan magpala. Salamat, ha? Teka, ako nga pala si Peter. Kung may gusto kang malaman dito, basta tanungin mo lang ako lagi. Peter, kung maaari lang sana, may gusto akong itanong sa'yo eh. Sige lang, itanong mo lang sa akin, Becky. Sino yung magandang batang babae? Yung nagmagandang loob at nagpapasok sa akin dito kanina? Si Miss Sarah. Utang ko sa kanya kaya nakapasok ako dito. Anong trabaho mo? Kinuha niya akong kutsero ng karwahe niya. Espesyal siyang estudyante ng paaralang ito. Ganun ba? Mabait talaga si Miss Sarah. Matulungin, maawain at maganda pa siya. Pag inililibot ko siya sa ng karwahe, lahat ng tao napapatingin sa kanya. Ipinagmamalaki kong nagtatrabaho ako sa kanya. Hindi ko pa nga siya napapasalamatan sa ginawa niya sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Ang mabuti pa, iakyat mo na lang yung mga uling. Baka lumamig na ang mga silid sa itaas. Oo nga pala. Linisin mo yung kalat mong yan! Opo. Becky, tulungan na kita! Hoy! Huwag kang makialam, hindi mo gawain yan! Bakit po? Ang gawain mo lang dito ay maging kutsero ng mayamang batang yun. Huwag ka nang nakikialam ng trabaho ng may trabaho. Ay. Yan yung bagong katulong kami probinsya. Mama Sarah, kwento mo ulit kami tungkol kay Cinderella. O sige,
Doon na tayo sa namatay ang ina ni Cinderella. Pagkatapos, dumating ang kanyang madrasta, may kasamang 2 anak na babae. Opo. Ano nga ba? Mama Sarah, tapos ano nangyari? Oo nga pala. Pinapalitan ng madrasta ni Cinderella ang damit niya at pinagsuot siya ng lumang damit. Ang ipinagamit lamang sa kanya ay bakya. Hindi na siya pinatulog sa kanyang kama. Pinalipat siya sa tabi na lamang ng lutuan. Kaya laging puno ng abo ang buhok at katawan ni Cinderella. Ang ibig sabihin ng Cinder sa kanilang bansa ay abo. Kaya yun ang pinangalan sa kanya ng mga bagong kapatid niya. Kawawa naman si Cinderella, mistula siyang alipin. Ang mga kasama niya sa bahay ay pinagsisilbihan niyang lahat. Hindi lang yun ang nagpapahirap sa kanyang damdamin. Pinagmamalapitan pa siya ng kanyang madrasta at mga kapatid sa ina. Madilim pa, nasa labas na siya at sumasalok ng tubig. Siya ang nagsisindi ng apoy sa kalan at ang nagluluto para sa lahat. Maaga siyang gumigising para magluto na almusal. Buhay mga reyna at prinsesa ang mga kasama niya sa bahay. Tapos, siya pa naglalabas sa ilog ng mga damit nila kahit masama ang panahon. Kaya pagdating ng gabi, pagod na si Cinderella at nahihiga na lamang siya sa may lutuan na puno ng abo. Alam mo bang nakikinig ang katulong ngayon sa kwento mo? Akala mo estudyante? Oo, alam ko. Kaya nga medyo nilakasan ko para marinig niya. Ano ka ba naman, Sarah? Nakikisalamuha ka sa walang kwentang tao. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng mami mo. Pero ang mami ko, hindi ako papayagang gumawa ng ginagawa mo. Palagay ko, hindi naman magagalit ang mami ko sa akin, Lavinia. Gugustuhin pa nga niyang ginagawa ko eh. Nagkukwento lang naman ako. Hay nako, hindi ba wala ang mami mo? Alam namin yon. Paano mo masasabing magugustuhan niya? Nagugustuhan niya ng mami ni Mama Sarah. Nasa langit siya gaya ng mami ko. Binabantayan kami ng mga mami namin nasa langit. Buti nga sila nasa langit na ewan ko na sa mga mami niyo. Naku, Sarah, pinulat mo ang isipan ng mga inosenteng bata. Pati yung tungkol sa langit, ginawa mong fairy tale. Pag nalaman to ni Miss Minchin, lagot ka sa kanya dahil isusumbong kita. Mali ang pagkakaintindi mo. Meron nga akong binanggit tungkol sa langit, pero hindi ko yan pinalalabas na fairy tale lang. Halina kayo, Lottie. Ermengarde. Opo, Mama Sarah. Magkwento ka sa langit. Dalhin mo nga ito sa dining room. Mainit yan. Mag-ingat ka. Opo, Mr. James. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa mga biyayang ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Nagdarasal po kami sa inyo at humingi ng bendisyon sa mga nakahain sa aming harapan. Huwag po ninyo... Ano ka ba? Tingnan mo, sinayang mo lang ang pagod ko sa pagluluto ng sopas. Patawarin niyo po ako, Mr. James. Tumayo ka dyan. Halika, dapat turuan ka ng leksyon. Wala ka nang ginawang tama. Miss Minchin, Ha? maaari naman po tayong kumain ng walang sopas ngayon eh. Kaya nakikiusap po ako. Patawarin niyo na po si Becky. Pakiusap! Ha? Pakiusap.
Patatawarin ko siya ngayon. Dalian mo dyan, ang bagal-bagal mo. Pagkatapos mo maghugas, mamalansya ka naman. Bukas alas 5 dagising. Opo. Ang bigat. Kawawa naman. Bata rin siyang tulad ko, pero pagod na sa trabaho.ラビニアに代わり私が代表生徒に選ばれました。放課後みんなで私のポニーに乗って遊んでると突然おとなしいはずのジャンプが。次回小公女セーラ代表生徒をお楽しみに。けた